He who finds a faithful friend finds a treasure. Jewish proverb. Hello, welcome back to our channel, the Surigao-san, for another minute of treasure discussion and analysis. At ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng aking subscribers na nanonood ngayon overseas Filipino contract workers saan man sa sulok ng mundo. Kayo ay aming superheroes at sa aking mga avid followers right here in the Philippine Archipelago. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan at maganda ang ating araw sa ngayon. Ang ating i-decode ngayon guys ay itong padala sa atin na picture. Sa palagay ko ito ay treasure under marker. Ating tungayan sa aking video ngayon. Okay mga katiats, balik tayo sa ating treasure and markers analysis and decoding. Dito ay sa picture na padala ng ating kaibigan ay merong parang letter C marker. Sa tingin ko ito ay talagang gawa ng tools. Kung nakita nyo guys ay consistent yung kanyang yung lalim ng pagka-engrave. At ang letter C kung nakaganyan, meaning to say ang treasure can be in this side. At kung nakabaliktad yan, ang treasure can be in this side. At kung nakataob yan, tulad ng nandito, nakataob siya, meaning ang treasure is under the rock. Pero hindi kaagad literal na dito mismo sa baba ng bato na ito hukayin, kundi tingnan natin itong tatlong maliliit na guhit dito. Ito ay distansya yan. Example, itong letter C ay dito yan. And then ito kasi isang guhit na maliit. That can be 1 meter or 5 meters. So pwedeng galing sa bato ay hukay kayo kung ito ang 1 meter, testig ng 2 meters. At kung wala ay magpatuloy sa 5 meters. Kasi 1 to 5 meter ang value nitong maliit na guhit. Itong dalawa naman, dahil magkasunod yan at naka-align yan, meaning to say ang tinuturo niyan ang baba. Meaning to say ang dalawang guhit na yan ay deep. So it can be 2 meters deep. 2 meters deep ang meaning yan. Hindi naman pwede yan na 10 meters kasi sa tingin ko ay ito ay giveaway treasure kung meron mang laman yan. Okay, so 2 meters deep, 1 to 5 meters distance, it can be mirror. Ito sa tingin ko ay sa banda siya rito tingnan. Pero kung wala ay mag mirror image tayo, papunta naman tayo sa kabila. Okay, so let's check the other picture. Ito guys, kung napansin nyo, mayroong bagong naka-engrave lang dyan na sign. Kung ang inyong mga mata ay kasing talas yan ng mata ni Kuya Kim, well, mahalata nyo kung saan dyan ang itong sinasabi ko na bagong gawa na marker. Ito yan guys, bagong butas lang yan, binarina yan. Sa tingin ko yan ay binarina ng mga treasure hunter na napadaan dyan. Kasi palagay ko ay nag-detect yan sa kanilang metal detector ang bato, kaya binarina. Karamihan ng mga treasure hunter dito sa atin sa Mindanao ay ang unang gawin nila para masigurado na walang laman ang bato ay binabarina yan. Palagi akong naka-encounter ng itong binabarina ng mga bato sa bundok. Yan ang method ng ating mga katiats. Okay, yan ay panigurado naman yung barina. Kung pagbarina mo ay walang natamaan na metal, meaning wag mo nang biyakin ng bato. Kaya hindi nila biniyak yan kasi meron silang daladala na barena.
At itong parang letter T dito guys, sa tingin ko yan ay bago lang yan na marka. Klarong-klaro yan na parang bago lang. Ito lang talaga ang original. Itong may dot, which is item, letter T, or this can be letter Z na nagaganyan. Pwede kasing Z lang talaga ito, nagaganyan. Or pwede rin na T for tunnel, and then kinonik siya sa arrowhead. So ang direksyon nito can be papunta rito guys, or can be in reverse, which is itong dulo ang nagturo papunta doon. Kasi ang letter T ito ay treasure under the tunnel or inside the tunnel, ang T. So kulayan natin ito. Parang dalawang karakter ito na pinagdugtong, ang T at ang V, which is arrowhead. At ang arrowhead ay nagtuturo yan, it can be papunta sa west, or itong mahaba niya ang nagturo na papuntang east. Okay, so tingnan natin ang aking drawing, doon natin i-decode ng mas maganda para lalong maintindihan nyo guys. Okay, for a while. Alright guys, ito yung aking assumption sa itong mga treasure markers. Kung ganito ang kanilang itsura or posisyon, ang ibig sabihin ay ang tinuturo nitong sign na ito ay itong marker dito sa kabila, which is treasure under. At pwede rin ito magkabaliktaran, na itong nandito ay pwede siyang doon, at itong bato na may letter C na nakataob ay pwedeng dito sa east. Kaya unahin muna natin guys itong ganito na posisyon, kung ganito man ang nangyari. So sabihin natin na ito yung ating direksyon, ang compass na mayroong 4 na direksyon. Okay, alright, so taasan natin kunti ang linya. Okay, so assuming na ito yung north, west, and east. Pero I know sa tunay na ano nito, na doon sa actual na senaryo ay hindi ganito ang itong posisyon ng ating mga bato na yan. Kaya i-adjust nyo lang guys kung saan ba talaga yan nakaharap ang mga bato, saan ba ang orientation yan. Okay, unahin muna natin itong letter C. Ang C, pag walang dot, yan ay treasure below or treasure under, deep in the ground, nasa ilalim ng lupa, hindi nasa ilalim ng bato. Kung ganyan lang, letter C, meaning to say ay itong C yan yung bato na nandito, tapos itong mga nandito yan ay indicator ng deep, nasa 2 yards or 2 meters deep sa side na it's either dito sa kanan or dito sa kaliwa na side. Ngayon ay tingnan natin ano bang kahulugan tong isang maliit diyan na guhit na curve. Yan sa palagay ko ay hindi yan kasama sa deep, ngunit yan ay distance. Meaning to say ay meron kang, ang mga dot kasi ay nasa 5 meters yan. So pwedeng ang magakbang ka muna papunta rito ng 5 meters. So kung abot ka na ng 5, halimbawa dito ang 5 meters mo, ay dito mismo sa baba ng 5 meters, kung saan yung 5 meters, doon ka maghukay ng 2 yards or 2 meters. Yan ang sinasabi diyan sa kanyang stone diagram. Ito yan guys, ang 2 meters deep. At ito yung 5 meters distance. Or kung wala sa 5 meters ay tingnan natin sa 1 meter. Okay, aatras tayo dito. So dito lang malapit sa bato, 1 meter, adjust tayo.
Pero ayon sa aking mga eksperyensya, ang isang guhit o isang dot na maliit, yan ay 5 meters or 5 yards. So dalawang adjustment lang. Make that isang adjustment lang guys. Kung wala sa 5 ay babalik tayo sa 1 meter dito. Malapit sa bato. Ngayon kung wala dito guys, kasi alam naman natin na ang Hapon kung maglagay sila ng mga sign dito na banda sa kanan, ang item ay nasa kabila sa baliktad. Kaya dito naman tayo mag-umpisa guys sa 1 meter. Okay, dito. Okay tayo test dig 2 meters. At kung wala sa 2 meters ay patuloy tayo sa 5 kagaya sa kabila. 5 meters or 5 yards. Test dig pa rin ng 2 meters. Kasi itong nandito ay mirror image yan ng nandito. Kung anong ginawa natin sa kabila, ganun din sa kabila. Okay, so itong mga sign na to, ano nga bang ibig sabihin nito guys? Nandito na naman itong dot. Itong nandito, sa nasabi ko kanina, ito ay bago lang yan na binarina. Siguro mayroong treasure hunter dyan na sinubukan niyang barinahin ng bato. Siguro nag-detect yan sa kanyang metal detector. At itong T dito na sign, yan din ay bago din niyang ginawa. Ang matagal na dyan na marker ay ito. Itong parang TV. Pero hindi yan TV, kundi yan ay Z. Ayan. Ang Z can be, ang pointer niya ay itong isa or itong isa. At ang distance niyan, pag ganyan Z, karamihan niya na distance ay 5 meters. Okay, at nandito yung item na simbolo niya. Meaning to say, dapat ay papunta ito dito sa east. Dapat pag ganito guys na na nakaganyan siya na nandito ang dot, ang kahulugan niyan ay papunta rito. At kung ang bato na ito, itong may letter C na bato, kung nandito yan sa 5 meters distance, or kung nandito sa may south na 5 meters distance pa rin, meaning to say ang bato na ito ang tinuturo nitong Z na may 0 or parang TV na may dot. Okay guys, at kung ang talagang posisyon niyan ay itong nasa drawing ko na papunta roon, ay pwede rin ito ang tinuturo at ang kanyang pointer ay itong isang dulo dito ng Z. Okay guys, so ang C, that is treasure under, pero hindi nangahulugan na nasa baba mismo ng bato dito, kundi meron siyang distansya na binibigay dito sa kanyang mga guhit. Kaya magtaka tayo bakit hindi naka-align sa ibabaw yung isa, kasi yung isa ay distance at itong dalawa ay deep, yan ay ilalim. At ang Z ay, ang kahulugan niyan ay kung nakatagilid yan going downstairs, kung nakatagilid pa itaas going upstairs, pero 5 meters distance ang pinakauna na distance niyan pag letter Z. Yung TV naman, kung yan naman ay talagang TV, meaning to say ay tunnel. Ang tunnel ay tinuturo itong letra. So ganun pa rin, may tunnel sa unahan na tinuturo ng Z. Ganyan ang kahulugan. Ang palagay ko, ang treasure ay nandito lang talaga. Sa inverted itong nakataob na letter C, kasi yan ay treasure down under. At sigurado ako na yan ay gawa ng tao na carving, kasi merong tool mark ang bato. Okay guys, maraming salamat. Sana ay nakapagbigay ako ng kunting ilaw or kunting solusyon sa inyong treasure site dyan. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe, at kung magpadala kayo ng mga pictures guys, samahan nyo na rin ng sketch ng drawing ng mga posisyon ng bato at kung anong direksyon yan, para hindi ako maguluhan sa pag-analyze. Okay, at hindi ako mag-guessing, hindi ako mag-guess lamang. Alright, at kung kayo'y magpadala ng inyong pictures at sketch, ipadala yan sa aking email
surigausan@gmail.com. Thank you so much. Ciao for now.